Turuan ko kayo kung paano mag-request ng refund if ever na meron po kayong na-purchase sa Google Play at nag-auto-deduct na to sa GCash account nyo. Kadalasang biktima niyan yung mga hindi aware sa free trial. Kasi may mga apps po na nag-o-offer sila ng free trial, tapos kapag ginamit nyo po yung free trial, after 7 days or after a month, may babayaran na po kayo niyan. At mag-auto-deduct na po yan sa GCash ninyo. Kaya naman ganito yung gagawin ninyo if ever na makareceive kayo ng text message na galing sa GCash na meron po kayo binayaran sa Google Play at na-deduct na po yun sa GCash account ninyo. Ganito po yung gagawin ninyo para makapag-request kayo ng refund at bumalik po yung pera sa GCash ninyo. Pagka-receive nyo pa lang ng text message na nabawasan yung GCash ninyo, kailangan yung gawin mga Lodi Cakes ay pumunta agad kayo sa Play Store. Hanggang 2 days po yung nakalipas, pwede po kayo mag-request ng refund. So, dito sa Play Store, pipinutin nyo po itong profile name nyo sa taas. And then, dito, makikita nyo sa pinakababa, mababasa nyo dyan yung help and feedback. Pipindutin nyo lang yan. Tapos, dito, makikita nyo itong nakalagay na request a refund on Google Play. And then, next, dito kayo mapupunta. Tapos, dito, i-scroll up ninyo. Hanapin nyo yung nakalagay dito na request a refund. Itong kulay blue na to, pipindutin niyo yan. Tapos pagka-pindot nyo ng request a refund mga Lodi Cakes, ihintayin nyo lang tong mag 100%. Tapos pag 100% na dito sa pinakababa, pindutin nyo tong finish review. And then after nyan, kailangan mo lang maghintay ng 1 to 4 days bago ma-approve po yung refund request. Pero minsan naman mabilis lang, wala pang 1 oras or 6 na oras, na babalik na agad sa kanila yung dineduct sa GCash. Tapos kapag na-refund na yan, malalaman nyo naman yan kasi mag-i-email sa inyo si Google Play na na-approve po yung refund request ninyo at magte-text po sa inyo si GCash na refunded na po yung dineduct sa inyo. Kaya maghintay po kayo 1 to 4 days. And if ever naman na hindi po ma-approve yung refund request ninyo, ito pa po yung isa kong masishare sa inyo na pwede nyong gawin. Pwede nyo rin pong kontakin yung developer ng apps na yon, tapos sa kanya po kayo magre-request ng refund. At ganito yung gagawin ninyo para makontak nyo yung developer ng apps. Para malaman ninyo kung saan kayo mag-email at makapag-request ng refund, pumunta lang kayo sa Play Store. And then dito sa Play Store, pumunta lang kayo sa search bar. Tapos, i-search nyo dito yung apps na na-purchase ninyo. For example, PixArt. Ayan, for example lang to ha. PixArt po yung na-purchase ko na apps. So, para ma-contact natin yung developer, scroll down nyo dito. Tapos, makikita nyo meron ditong app support. Pipindutin nyo itong arrow down. And then dito, makikita nyo dito yung email. Mag-email na lang kayo dyan regarding po sa refund request ninyo. At indicate nyo na lang po yung reason kung bakit po kayo nagre-request ng refund. Tapos mag-attach file kayo ng subscription nyo dun sa apps. Tapos yung naging payment ninyo. Ganyan. Para makita rin yung reference number, amount, and date. At ganito naman para sa mga naka-iPhone dyan, kung meron po kayong na-purchase sa App Store, ganito po mag-request ng refund. Pumunta lang kayo sa reportaproblem.apple.com. Ayan, dyan kayo pupunta para mag-request ng refund. And then after nyan mga Lodi Cakes, kailangan nyo lang dito mag-sign in ng inyong Apple account. So, sign in muna kayo dyan. Tapos, pag nakapag-sign in na kayo ng Apple account nyo, ganito yung makikita ninyo. May mababasa kayo dyan nakalagay na what can we help you with. Pipindutin nyo tong arrow down. Tapos, ang pipiliin nyo dito, request a refund. And after nyo mapindot yan, dito naman sa baba, nakikita nyo may nakalagay na tell us more. Dito naman yung reason kung ba't kayo magre-refund. Ito yung mga pwede yung pagpilian ng mga reason. Pwedeng I did not mean to buy this. A child minor made purchase without permission. I did not mean to sign up for a subscription. I did not intend to renew a subscription. My purchase does not work as expected. And last, in-app purchase not received. Pili na lang kayo dyan ng reason ninyo. For example, pinili ko tong I did not mean to buy this. And then, next na gagawin nyo, i-scroll down yung mga Lodi Cakes, tas lalabas dito yung na-purchase nyong app. Tapos kung ano dyan, yung gusto nyong i-refund na na-purchase nyo sa App Store, pindutin nyo lang para ma-check. Then after nyo ma-checkan mga Lodi Cakes, i-scroll up nyo sa pinakataas, tapos i-submit nyo na. Then wait lang kayo ng mga 1 to 2 days kung ma-approve po yung refund request ninyo. Once ma-approve ang refund request ninyo, makaka-receive din po kayo ng email na refunded na. At pagkatapos nyan, i-cancel nyo na lahat ng subscription nyo para hindi na maulit next month. Kasi hanggat hindi nyo kinakancel yung subscription
subscription nyo, monthly pa rin po kayong mababawasan sa GCash ninyo, kaya i-cancel nyo na yung subscription nyo. Para sa mga naka-iPhone, ganito mag-cancel ng subscription na na-purchase ninyo sa App Store. Pumunta kayo sa settings, tapos pindutin nyo yung Apple ID nyo, and then dito pipindutin nyo naman next yung subscriptions. Tapos dito nyo makikita yung mga na-purchase nyo sa App Store. Tapos may active dito and then inactive. So, ibig sabihin ng active, ito yung mga pinurchase nyo sa App Store na kakaltasan kayo every month. Kaya i-cancel na lang natin yan. Pindutin nyo lang yung na-purchase nyo. Tapos dito may cancel subscription, pipindutin ninyo. And then confirm cancellation, i-confirm nyo lang. Tas after nyan, canceled na po yung subscription nyo, hindi na yan magkakaltas every month. And then ito isa pa, ika-cancel ko na din. Tapos confirm lang ulit. So, ganun na yung gagawin yung mga Lodi Cakes para ma-cancel na lahat ng mga subscription ninyo, para po hindi na yan magkaltas every month. At kahit naman na-cancel nyo na yung subscription nyo, ongoing pa rin yan. So, pwede nyo pa rin magamit. Mag-e-expire lang siya. Ayan, nakalagay dito expiration niya is February 12. Kaya kahit kinancel ko na yung subscription, magagamit ko pa rin yung na-purchase ko dito. At para naman sa mga Android dyan, ganito naman mag-cancel ng subscription na na-purchase nyo sa Play Store. Pumunta lang kayo sa Play Store and then pindutin nyo tong profile ninyo. And then next, pipindutin nyo lang nakalagay na payments and subscriptions. Tapos, dito naman tayo sa subscriptions. Tapos, lalabas dito yung mga subscription ninyo. Pipindutin nyo lang yon, tapos cancel subscription lang din ulit. Tapos, pili ka dito ng reason kung bakit gusto mo nang i-cancel yung subscription mo and then continue sa baba. At para naman sure na safe na yung GCash account ninyo para wala na pong nakalink na GCash sa Play Store nyo or sa Google Play, i-unlink nyo na lang po yung GCash account nyo sa Play Store or sa Google Play para po hindi na sila connected. Pumunta lang kayo sa payments and subscription ulit. And then next na pipindutin mo itong payment methods. Tapos after nyan, dito naman tayo sa more payment settings. Tapos makikita nyo dito yung GCash number nyo, pipindutin nyo itong remove. Tapos remove ulit. After nyan, not connected na po yung GCash ninyo sa inyong Google Play. Kaya safe na po yung GCash ninyo at hindi na po yan mababawasan. So yun lang mga Lodi Cakes. Sana gustuhan nyo itong tinuro ko at kung nagustuhan nyo naman at nakatulong sa inyo, please pa-like, share, and follow for more.